Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasikata sa inyong mga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa ulit balitaan. Diretsyon sa inyong palabatian. Yari ka! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kabong adlaw sa Lunes, Agosto 4, tuig 2025. Ako ang inyo tagpalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton balantayan, kag mainit nga mga pangulong dinalan. DSWD naghatag sang bulig sa mga nabiktima sang habagat. Department of Agriculture nagpalabot man sang binhi para sa mga maunguma sa banwa sang Sibaste Antique. Masobra 100,000 pesos nga valor sang indemnity check in turnover sang PCIC Western Visayas sa pamilya sa mga maunguma nga napatay sa aksidente. 4 ka DOH hospital sa Western Visayas kag NIR nakip sa mga nagapatuman sang zero balance billing. Financial assistance kag teaching kits gin-award sang DMW 6 sa 20 ka Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir beneficiaries. 14 milyones pesos nga valor sang illegal nga droga na kumpiska sang ICPO sa bulan sang Hulyo. Iloilo Police Provincial Office magahiwat sang investigasyon sa pagluthang sang pulis sa isa ka lalaki nga nag-amok sa banwa sang Pavia. Kag lokal nga panguluhan, temporaryo nga ginpasirado ang Miagao First Aid Clinic tungod sang reported nga kaso sang meningococcemia nga gindala sa pasilidad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 4 ka mga DOH hospital ang nagapatuman sang zero balance billing suno sa Department Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Grace Erenya. Lakip ang 4 ka Department of Health o DOH Hospital sa Western Visayas ug Negros Island Region na kon NIR na nagapatuman sang zero balance billing. Sa Western Visayas, amo ang Don Jose S. Mulford Medical Center sa Baratak Nuevo, Iloilo, Western Visayas Medical Center sa Iloilo City, kag ang Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara, Iloilo. Sa NIR naman, lakip sa bayad na ang bill sang Filipino sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Nadumduman ang gimpahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ika-4 nga State of the Nation address sa Consona na covered na sa gobyerno ang tanan ng expenses sa DOH hospitals. Ginklaro ni Health Secretary Ted Herbosa na kinahanglan admitted ang pasyente sa basic accommodation o ward para makover sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 100% sang bill. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang mga balita, nakitaan sa pagtaas ang pila ka mga kaso sa balatian ang probinsya sang Capiz sandig sa diseases case bulletin sang Capiz Provincial Health Office sa Enero tubtob Hulyo sining nga tuig. Nagtaas ang kaso sa hand, foot, and mouth disease sa 54 sang 2025 tubtob 499. Magluwas na rin nagsaka man ang kaso sa acute encephalitis ngayara sa 21 sa nagligad nga tuig halin sa 7 ka kaso
sa tinalikdan nga 2024 bacterial meningitis alin sa 16 nangin 29 karon nga tuig influenza-like illness nga nagdoble naman halin sa napulo tubtob sa 21. May pagsaka man sa kaso sang leptospirosis kag typhoid fever nga na-record sa Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalapod sa binhi ang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma sang si Baste Antique nga naputuan sang ang talamnan bangod sa habagat naging pabaskog sa mga bagyo nga naglabay sa Hulyo 31. 50 ka mga manguma nga nagatanom sang palay nagbaton sang 50 ka sako sang certified inbred rice seeds bilang kabahin sang quick response fund sang ahensya. Samtang ang Philippine Rice Research Institute naman nagdalaman sang 250 ka sako sang tag 20 kilos nga certified inbred rice seeds. Suno sa DA Western Visayas ang ining mga binhi sarang matanom sang mga mangunguma agud makalagas sa wet cropping season. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Turnover sa indemnity check na valor 102,000 pesos ang Philippine Crop Insurance Corporation Western Visayas sa pamilya Tupas. Ang check ay ginbato ni Yumina Tupas bilang bulig matapos napatay sa vehicular accident ang iya bata nga na-enroll sa Accident and Dismemberment Security Scheme. Naibuluhan nga ang ADSS. Gintukod agad magatag sang pinansyal nga bulig sa mga mangunguma kag mangingisda nga naaksidente kag nagresulta sa kamatayon o kon injury. Ini nga programa isa ka importante nga safety net para sa mga nagaobra sa agrikultura kag pangisdaan nga masami nagapangatubang sang peligro sa ila pangabuhian. Sa karon may ara na sang kabugusan nga 83,314 ka mga mangunguma kag mangingisda sa riyon ang sakop sang ADSS kag ang ila insurance naglabot sa masobra 4.2 billion pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, financial assistance kag teaching kits gin-awards ang DMW6 sa 20 ka Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir beneficiaries. Sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Nag-award ng financial assistance valor 400,000 pesos ang Department of Migrant Workers, Welfare and Reintegration Services Division o kon DMW-WRSD Region 6 sa 20 ka beneficiaryo sang sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir o kon SPIMS beneficiaries. Giniwat ang pag-turnover sang assistance kadungan sang isa ka adlaw nga God Awareness nga teaching profession seminar para sa SPIMS beneficiaries sang Damlag lang. Ang seminar nagatulong nga pasang karumpa ang gender sensitivity kag i-equip ang returning OFWs nga sa karon may plantilla position sa ilang pag-umpisa sa career sa public education. Ang paghatag sa assistance lang isuno sa commitment sa DMW nga suportahan ang professional journey kag long-term reintegration sang anay OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napadayon na pagtutok sa kampanya kontra illegal nga droga naglabot sa 13.9 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa Iloilo City Police Office sa tinalikdan nga bulan sang Hulyo 2025. Ini ang resulta sang 72 ka anti-drug operation sa diin 87 ka drogista ang naaresto. Nagapanguna sa may pinakamadamo ang nadakpan sang bulto sang illegal nga droga nga nakumpiska amo ang Iloilo City Drug Enforcement Unit nga nakaaresto sang 18 ka suspect nga nakakumpiska sang 5.4 million pesos nga valor sang illegal nga droga. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Ligada sa kooperasyon kag pagbinuligay na tigayon nga malabot ang nasambit nga accomplishment kag sa wala untat nga paglagas sa mga drogista nagalaom si Ligada nga magaserbe ini nga paandam sa mga illegalista nga wala sila sang lugar sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkaliwat sa gyapon sa investigasyon ng Iloilo Police Provincial Office may kampanan sa pagluthang sang isa ka pulis sa lalaki nga nag-amok sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Suno kay IPPO spokesperson Police Major Rolando Aranyo, ang investigasyon kabayan sa Standard Operating Procedures ng PNP sa mga kaangay nga insidente. Makitaan sa naglapta nga video sa social media ang paglagas ng lalaki nga may dala kutsilyo sa police officer sa diin nabutang sa peligro ang iya kabuhi kag dito nagintiro sang pulis ang lalaki kag gintunaan sang iya kamatayon. Ginpatag sang IPPO nga sa kaangay sini nga insidente kinahanglan man sang kapulisan nga depensahan ang ila kaugalingon. Naibaluan nga nagresponde ang Pavia Municipal Police Station sa tawag sang Iloy sang subject bangod sang pagpamahog
nga ini ang patsyon sila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryo agin pasirado ni Mayor Richard Garin ang Miagaw First Aid Clinic bangod sa reported nga kaso sang meningococcemia, isa ka pinasahi nga bacterial infection nga una gindala sa Miagaw First Aid Clinic kag gin-refer sa Representative Pedro Trono Memorial District Hospital sa Banwa, sang Gimbal. Base sa rekomendasyon sa mga medical experts sa LGU, temporaryo agin sirado ang Miagaw First Aid Clinic sang Agosto 2 kag 3. Iniagod para tagaan sang ligwa nga maka-disinfect ang bilog na pasilidad kag matagaan sang nagakaigo nga preventive treatment ang mga personnel. Dugang man sini ang drivers nga nagpatigayon sang pagtransport ang makabaton man sang prophylaxis. Gin pangabay sang Banwa ang paghangop kag kooperasyon sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabot na sa 391 ang kabilugan nga kaso sang dengue sa Iloilo City as of July 31, santo sa datos ang Iloilo City Emergency Surveillance Unit. 11 ang bag-ong na-record na kaso, 12 ang active cases, 9 ka lugar ang may clustering of cases ka nagapabilin nga isa ang napatay bangod sang dengue. Ang maayo nga balita bangod 378 na sa kabilugan na kaso ang nakarecover sa balatian. Padayon na ginakampanya sa Iloilo City Government nga sigihon ang pagpanglimpyo sa palibot kag ugsaran sang kada barangay labi na sa mga lugar nga ginapugaran sang lamok. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sang Capiz, ara naman sa 940 ang kaso sang dengue sa diin 4 ang napatay bangod sa balatian. Ang syudad sang Roas may pinakamataas nga kaso ngayara sa 331 halin Enero tubtob Hulyo sini nga tuig 2025. Ang Tapas naman may 113 ka kaso sang dengue. Ang Banwa sang Panay may 60 ka kaso, 55 sa Mindan, 45 sa Mambusaw kag Dumaraw, 37 sa Dao, 35 naman sa Banwa sang Pontevedra. Sa karon may 12 ka barangay sa Capiz ang may clustering sang dengue cases, 8 sa Rojas City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kilala sa Iloilo Police Provincial Office ang First Iloilo Provincial Mobile Force Company bilang outstanding mobile force sa giniwat na culmination ceremony sang 30th Police Community Relations Month. Ang kayuwatan ng ginpangunahan ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sang IPPO, kaupod si Iloilo Vice Governor Nathalie Ann Dibuque bilang guest of honor and speaker. Ang award ang ginbaton sang ila Force Commander, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Suno kay Lieutenant Colonel Solis, ang pagkilala isa ka resulta sang pagpaninguha sang First Iloilo PMFC nga pabakuron ang relasyon sang kapulisan kag komunidad. Ang ini nga pagkilala nagapapag-on pa sang ila commitment para maduso ang kalinong kag katawhay sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar sang Land Transportation Office kaupod ng Provincial Government of Negros Occidental ang LTOE Patrol Mobile Service o LTO on Wheels sa Capitol Grounds sang Damlaglang. Ang mobile service nagatanyag sang on-site vehicle registration, driver's license application kag renewal, libreng theoretical driving course lecture kag mga road safety initiative. Ang LTO on Wheels nagatuyo nga dalon ng mga nagapanguna nga serbisyo sang ehensya direkta sa mga motorista, partikular sa mga remote kag undeserved area. Ang e-patrol bus sa Capitol Grounds naglawig tubtob Agosto 1 kag naglibot sa Bacolod City kag kaingod ng mga lugar tubtob sa tunga-tunga sang bulan sang Agosto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD 6 nag-hire ng 257 ka mga dugang pantawid pamilyang Pilipino program staff. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagdugang sa 257 ka staff ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na 4Ps ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Siningkaroon lang naghiwas ang ila OVK ang newly hired staff sa 4Ps kay OIC Regional Director Joselito Escamber. Ang bagong hired nga staff ang ginhire bilang Project Development Officer 2 kag gin-designate bilang City o Municipal Links kag iga-deploy sa mga probinsya sa Western Visayas sa magserbe bilang case manager sa 4Ps beneficiaries ug umpisa sila nga bulan sang Agosto. Gimpahayag ni DSWD Western Visayas 4Ps Division Chief Belen Gabosyon nga ang dugang nga manpower ang makapabaskog pa sa current nga 781 nga manpower sa division kag mapahagan-hagan
Kaluwagan ang workload sa existing city o municipal links. Dugang panigibusyon nga sa buwig sa newly hire kag reduce na case loads, makafocus na karon ang ibang pang case manager sa pagmonitor sa matutuon na kondisyon sa household beneficiary, pinaagi sa paghiwal sa home visits, pag-facilitate sa program activities kag makahiwat na sa case management interventions. Ang pag-hire sang dugang nga mga staff, suno pa kay debosyon ang mga nakaigot man sa pag-exit sa pila ka mga 4-piece households sa diinduyag sang ahensya nga antes mag-exit sa programa ang mga panimalay natapos ang 7th year residency, madumala sa maayo ang mga household ug nagiyahan sa bag-o nga mga staff. Para sa Bagong Pilipinas, Mian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 7 million pesos na stipend gin-disburse ng DSWD sa mga social pensioner sa Naba sa probinsya sang Aklan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si Marian Grace Areñata. Nagbato sa ila stipend ang masubra 2,400 ka social pensioners ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Nabas, Aklan. Naglabas sa masobra 7 million pesos na stipend na ginhatag para sa third quarter na pension sa mga indigent senior citizen. Kada isa nagbato sa 3,000 pesos o 9,000 pesos kada bulan. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga maluya, masakito no kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income, kag wala may ginabaton nga financial assistance sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglunsar sang Indigenous Peoples Bazaar o Kunati Bazaar ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 paagi sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ka Sustainable Livelihood Program bilang bahin sang ila wellness activity kada bulan. Ang bazaar nagaserbe nga plataporma para sa mga tumandok ka panguluyo at mga benepisyaryo sang SLP sa pagpakita at pagbaligya sa ilang mga produkto sa agrikultura, lokal nga mga pagkaon, handmade craft na ginahatag sa ila sa mga oportunidad nga makakuha sang kita at makasuporta sa ilang mga negosyo na nakabase sa komunidad. Lakip sa mga nagapasakop amo ang makatapo sa komunidad sang Panay Bukidnon gikan sa Leon, Iloilo, mga benepisyaryo sang SLP gikan sa siyudad sang Iloilo. Yun pangunahan ni IP Focal Person Maylin De Vera sang 4-piece Regional Project Management Office ang IP's Bazaar nga nagatuyo sa pagpasanyog sang ila mapagros nga estilo sang pagpangabuhi samtang ginhatagan sang gahom ang mga lokal nga producer padulong sa tayuyon nga palangabuhian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung paghimuala ni Mayor Clemens Wengweng Bandoha ang nagalapta nga Facebook post tuhoy sa insidente sang kagat sang King Cobra sa Banwa sang Tibiao Antique. Suno sa alkalde kabutigan na nasambit nga impormasyon, aging klaro nga ang insidente wala natabo sa Tibiao. Suno sa alkalde ang biktima isa ka 42 anyos nga lalaki nga ginbata sa Tibiao apang sa karon nagapuyo sa barangay San Antonio, Kulasi. Dugang pasini nga sandig sa ila investigasyon ang biktima nakagat sang manog sa Hulyo 27 sa sitio Bacolod, barangay San Luis, Kulasi. Gilayon siya gindala sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City para mabulong kag sa karon nakagwa na sa ospital kag sa maayo nga kahimtangan. Dugang pa ni Mayor Weng ang ginbalita nga insidente sang kagat sang manog sa barangay Salazar, Tibiao, hindi King Cobra kundi sang lokal nga say nga kilala sa lugar bilang Aguason. Ginpahayag sang alkalde nga hindi maayo sa turismo sang Banwa ang pagpalapta sang sala nga impormasyon kag nagtugay ni sang kakulba sa mga residente sa Tibiao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pangimpulahan sang Philippine Statistics Authority Iloilo Provincial Statistical Office ang kadalagan sang anon ka local civil registry offices sa siyudad kag probinsya sang Iloilo sa 2024 Outstanding LCRO Awards nga giniwat sa Mabalacat City, Pampanga sang damlag lang. Ang pagpadungog tuigan nga ginahiwat sang PSA Civil Registration Service bilang pagkilala sa exemplary performance sa pagdulong sang citizen-centered civil registration services. Lakip sa mga tagdaog gikan sa probinsya ang San Dionisio na 9th place sa small category, Carles na 2nd place kag San Joaquin nga 9th place sa medium category, Balasan nga 4th place kag Gimbal nga yara sa 8th place, Lunsay sa large category. Ang Iloilo City 8th place naman sa super extra large category kag regional winner sa most innovative LCRO. Kabayan sa nangin balasihan sang padungog kag ginsumite nga civil registry documents pagpatuman sa birth registration assistance project
mobile registrations, information dissemination, pagsunod sa mga CRS requirements, kag paggamit sa Philippine Civil Registry Information System. Suno sa PSA Iloilo ang ini nga mga kadalagan nagapakita sang paglabot sang handom nga makatukod sang mapag-on kag future ready nga civil registration and vital statistics system. Ang nagapasiguro nga ang tanan nga tawo na isip protektado kag epektibo nga ginaalaga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin yung nabatian ang detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Lunes, Agosto 4, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sini nga mga FB live viewers nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagan. Ako naging lamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.